Okay, let's continue tayo sa ating fourth clip video, no? Sa ating The Holy 2026, the holy fourth month of the year. No? In 12 months of the year, this is the holy month of the year, okay? Itong ating April, okay? Diyan tumatama lagi ang mahal na araw, di po ba? Tayo po dito sa ating daily bread na, daily bread, okay? Here is the message on daily bread. Philippians chapter 2, verse 13, Ephesians chapter 3, verse 20. But remember, no, we're going to read 5 verses in every scripture. Sometimes we read one chapter, sometimes 10, 5, 8, and more than that, okay? But now, let me read to you another month, another day, okay? Sa ating the Holy 2026, no? April, the holy month of the year, April 19, okay? Ito po message sa Daily Bread, no? Create within me, Lord, no? Both the desire and the power to your gracious will, no? And make me joy to you in new ways, no? New ways, no? Joy in new ways, okay? Joy to you in new ways. And make me a joy to you in new ways. So, ibang paraan, okay? Thank you, Holy Spirit, for the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and strength. Rejoice that you are able to do for more than all I think, no, than all I ask or think, according to your power that is at work within me. Okay? Yan ang sinasabi ng ating daily bread, no? Sana si Tita Yoli nakakapanood, no? O nakakapagbasa, nakakasabay sa akin, nakakapakinig sa akin, no? Yan ang aking dalangin sa kanya, okay? Sa Panginoon, okay? Dito tayo sa Tagalog verse, no? Day 19, ikalabing-anam na araw, no? O, ikalabing-siyam na araw, sorry, no? Ikalabing-siyam na araw. Lumika sa loob ko, Panginoon, kapo ang pagnanais at ang kapangyarihang gawin ang iyong gawa, ang iyong, no? Kapangyarihang gawin ang iyong at gawin at kung at ang aking at gawin at ang aking isang kagalakan sa iyo sa mga bagong paraan, no? Salamat sa banal na espiritu na ng karunungan, no? At pag-unawa ang espiritu ng payo at lakas, no? Ako ay nagagalak na ikaw ay nakagagawa ng higit pa sa lahat ng aking hinihiling o iniisip, no? Ayon sa iyong kapangyarihan na kumikilos sa loob ko, siya nawa, no? Yan na sinasabi, okay? Yan yung ating Philippians chapter 2 verse 13, Ephesians chapter 3 verse 3:20, no? Now let me read Philippians, okay? 2:13, okay? Oh. Philippians chapter 2, Ephesians pala muna tayo, no? Ephesians kasi nauna Ephesians, okay? So both pwede natin basahin pareho yan, okay? Kasi pinagkaisa nilang dalawa. Pero siyempre, nauunang Ephesians, inuuna kong Ephesians, okay? Parang nagiging alphabetical. Pero hindi naman po alphabetical to, no? Kung hindi, sino lang yung naunang scripture siya natin binabasa. Alin po sa dalawa, pwedeng mauna isa, pwedeng mauna ang isa, okay? Pero dito tayo sa Ephesians, no? Chapter 3, verse 22. Verse 3, sa ating verse 17 to 21 ang babasahin natin, okay? Ephesians chapter 3 verse 17 to 21, okay? Here is the message, no? That he would grant you, no? That he would grant you, no? According for the riches and glory of the according to the riches of glory to be strengthened with might by the Spirit of the inner man, no? Of the inner man, okay? Nag-i-struggle yung mata natin, okay? Okay lang po yan, okay? Nandiyan ang challenge, so, sa ating sakripisyo, okay? Dito tayo sa verse 16 pala yung nabasa natin tuloy, no? Verse 16, no? So, mangyayari nga, verse 16 to 21 pa, okay? Ito sabi rito, that the world grant you, no? According to the riches and glory, to be strengthened with might by His Spirit
in the inner man, okay? Verse 17, no? That Christ may dwell in your hearts, no? By faith, that ye or you, being rooted and grounded by love, no? By rooted and grounded in love pala, in love, okay? Yan yun, no? So, isipin mo 17 at binigay sa akin 16. So, gusto niya parinig ko pa rin sa inyo yung 16, okay? Dinagdagan pa rin niya ng isang verses, okay? Now, let me continue in our verse 18, okay? May be able to comprehend with all, no, saints, what is breadth and length and depth and height, no? Verse 19, no? And to know that the love of Christ, no, which passeth knowledge, that ye or you might be filled with all the fullness of God, no? Verse 20, verse 20 na, no? Verse 20, no? Now unto him, no, that is able to do, no, exceeding abundantly above all that we ask, no, or think, no, according to the power that worketh in us, okay? Verse 21, no? Unto him be glory and the church by Christ Jesus, no, throughout all ages, world without an amen. Okay? World without an amen. Okay? Basahin natin sa Tagalog version. Okay? Tagalog version. Mga taga-Epeso, pahina 3, versikulo 16 hanggang 21. Okay? Supposed to be 17. No? Pero binigay pa rin Lord sa atin yung 16. Bibigay natin sa inyo. Okay? Ito po ang sabi. Doon pinukas yung mata natin. Okay? Ito ang sabi ng versikulo 16. Upang sa inyo ipagkalob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin, no, ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang espiritu na kanyang espiritu sa pagkataon loob, no, sa kalooban natin, pagkataon loob, okay? Versikulo 27, no, na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kayo'y mag-ugat at magsitibay sa pag-ibig, okay? Versikulo 18, no? At lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba, kung anong luwang ang haba at ang taas at lalim, okay? Versikulo 19, no? At makilala ang pag-ibig ni Kristo na di masayod ng kaalaman, no? Hindi maabot ng kaalaman, okay? No? Upang tayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos, hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Versikulo 20, no? At sa makapangyarihang gumawa ng lubang sagana ng higit sa lahat ng ating inihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, okay? Versikulo 21, no? At sumakaniya nawa ang kaluwalhatian ng iglesia at kay Kristo Jesus sa buong panahon magpakailanman siya nawa, no? Sumaatin, no? Sumaatin, no? Basahin natin. Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Efesios kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 21, okay? Para que os de conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, ¿no? Versículo 17, ¿no? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, pendique, ¿no? Arriesgados, ¿no? Y cementados en amor, ¿okay? Versículo 18, ¿no? Si es plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, ¿no? Anchura la longitud, ¿no? La profundidad y la altura. Versículo 19, ¿no?
y de conocer en amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis elevados de toda la plenitud de Dios. Versículo 20, ¿no? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y contendemos según el poder que actúa en nosotros, ¿no? Versículo 21, los versículos, ¿no? Versículo 21, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amen. Okay? Yan ang sinasabi. Okay? Alright. Now, let's go to the other one sa ating Philippians. Pag hindi ako nagkakamali. Okay? Yun kasi magkasunod, no? Yung dalawang yan. Okay? Ephesians at saka Philippians, no? Now, let me read Ephesians chapter 2, verse 13 to 17. Okay? Verse 13 to 17. Okay? Dito tayo sa ating verse 37. For it is God which worketh in you, no? Both to will or to do of His good pleasure. Okay? Kaya sabi, no? For it is God, no? Which worketh in you, no? Both to will and to do of His good pleasure. Okay? Verse 40, no? Do all things without murmurings and disputing. No? Verse 50, no? That ye or you may be blameless and harmless, no? The Son of God without rebuke in the midst of the crooked and perverse, no? Nation, among whom ye or you shine as light in the world. Okay? Among you and you shine as light in the world, no? Verse 16, no? Holding forth the word of life, no? But I may rejoice in the day of Christ, that I have not run, no, in vain, neither labored in vain. Okay? Verse 17. Okay? Yes, and if I be offered upon the sacrifice, no, upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all, no? I rejoice with you all, okay? Excuse me, no? Now, let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Tagalog pa, no? Bago Spanish, no? Tagalog pa, no? Ito sa Tagalog, mga taga-Pilipos, pahina 3, versikulo 13 hanggang 17, no? Sapagkat Diyos ang gumawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kaniyang mabuting kalooban. No? Si Kristo ang gumawa sa atin. No? Inilikha niya tayo. Si Creator siya. Ginawa niya mundo, ginawa rin niya tayo bilang mga tao. Okay? Yan po. Ang katipan ng mata ko. Kaya gano'n. No? Versikulo 14. No? Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay ng walang bulong-bulungan at pagtatalo. Okay? When it comes to God, hindi tayo dapat magtalo-talo, kundi mag-unawaan. No? Magbigayan. Hindi paaligsahan. No? Parang politika, magtatalo, magsisisya, no? Hindi gano'n, no? Ang sabi nito, sapagkat ang Diyos na gumawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Versikulo 14, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay ng walang bulong-bulungan o pagtatalo, no? Versikulo 15, upang tayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng lahing liko at masama na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng isang ilaw sa sanglibutan. Okay? Nagbibigay liwanag tayo, nagiging liwanag tayo, nagiging ilaw tayo, ibig sabihin. Okay? Kaya ang sabi, no? Kaya ang sabi ng versikulo 9, upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang lahing diko at masama, at nasa gitna nila lumiliwanag kayong tulad ng isang ilaw sa sanglibutan. Ilaw o ilawan, okay? Parang gano'n.
Versikulo 16, no? Na nagpapahayag ng salita ng kabuhayan, no? Upang mga ipagkapuri ako sa kaarawan ni Kristo na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan ni magpagalman ng walang kabuluhan. Okay? Hindi tayo nawala ng kabuluhan. Ako, mamamatay ako, hindi ako nawala ng kabuluhan. Bakit? Kasi nakaganap ako sa Kanya. No? Nakasusunod ako sa Kanya, nakakapag-usap ako sa Kanya. No? Okay? Versikulo 27, no? O kahit ako'y maging hain sa paghahandog, no? At pagdilingkod ng inyong pananampalataya, ako'y nakikipagkatuwa at nakikigalak sa inyong lahat. Okay? Nakikipagkatuwa at nakikigalak sa inyong lahat. Ito ang ginagawa natin sa inyo. Okay? Hindi lang ako nakipag-usap sa Diyos, hindi lang ako ang kinakausap niya, kundi ginagawa ko ng paraan na kayo makausap din niya sa pamamagitan ng gawa ko. Okay? Yan po ang ginagawa natin. Okay? Let me read in Spanish. Okay? Okay, let's continue to read in Spanish. No? Filipenses, no? Kapitulo 2, versikulo 13 hanggang 17. No? Here is na in Spanish. No? Porque Dios es el que vosotros, no? Produce así el querer como el hacer por sa buena voluntad. Versikulo 14, no, haced todo en versikulo 14, no, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Okay? Versikulo 15, no, para que seáis, no, irresponsables y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceis como luminares en el mundo. Versículo 16, ¿no? Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo puede gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, ¿no? Versículo 17, ¿no? Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, mi gozo y regocijo con todos vosotros. Okay? Yan yung ating Filipenses, no? Kapitulo 2, versikulo 13 hanggang 17. No? Now, let's go to the other scripture chapter and verse. No? Dito tayo sa ating 1 Timothy chapter 6, verse 11. No? 1 Timothy chapter 6, verse 2 Timothy pala tayo, no? 2 Timothy, no? Sorry, no? Bakit 1 Timothy na pasulat natin dito, no? Bakit 1 Timothy, no? 2 Timothy to, okay? Naulit-tuloy tayo sa, 2 Timothy po yan, okay? Second Timothy ba? 1 Timothy nga ho yan, no? 1 Timothy, tama, okay? Kasi yung kahapon pa yung 2 Timothy natin, okay? 1 Timothy, no? 1 Timothy chapter 6, verse 6, 7, 11, no? 1 Timothy chapter 6, verse 7, 11, no? Here is the message. For we brought nothing into this world, no? It is certain we can carry nothing out. Okay? Pinanganak tayong hubad, aalis din tayo ng hubad. Kaya nga, lagi kong paalala sa inyo, pilitin yung ipanganak ulit sa ikalawang pagkakataon. Kasi yan ang kahilingan ng Diyos sa atin. Humingi tayo ng kapatawaran, magsisi tayo sa kasalanan, no? Isuko natin lahat ng kasalanan, humingi tayo ng kapatawaran, at maging handa tayo tanggapin ang kanyang espiritu papasokon sa ating katawan, no? At mumuhay tayong katulad niya, lumakad tayo sa lakad niya, at bitbitin natin ang cross, sumunod tayo sa kanya, sa kaligtasan, no? Hindi sa kasamaan. Okay? Yan ang kahilingan ng Diyos sa atin. Okay?
Ngayon, kung hindi nyo magawa yon, yun ang problema, okay? Pero nandito tayo para magpaalala kung ano sinasabi ng banal na kasulatan, no? Bilang isang mabuting balita, okay? Ang sabi rito, no? 7:11, no? For we brought, no, nothing unto this world, no? And it is certain we can carry nothing out, no? Verse 8, no? And having food and raiment, let us be, no? Let us be therewith content, no? Verse 9, no? But they that will be rich fall into temptation and snare, and into many foolish, no? And heartful lust, no? Which drown men, no? And distraction and perdition, no? Verse 10, no? For the love of money, the root of all evil, no? Which while some coveted, no, after they have erred from the faith and pursued themselves through with many sorrows, no? Nagiging kapahamakan, okay? Sobrang pagmamahal sa pera, no? Verse 11, okay? But thou, a man of God, flee these things, no? And follow after righteousness, godliness, faith, hope, love, patience, and meekness. Okay? Yan ang sinasabi, no? Now, basahin natin sa Tagalog version niya, no? Tagalog version, okay? Basahin natin sa Tagalog version, no? Kay 1 Timoteo, pahina 6, versikulo 7 hanggang 11, okay? Ito sa Tagalog, no? Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman, okay? Pinanganak tayo rito, hubad eh. Di aalis din tayong hubad. Yun ang ibig sabihin, no? Kaya magpayaman, magpakasasa ka na. Kasi pag nawala na tayo, wala na tayo magdadala kahit isa, okay? Nagiging masaya lang tayo sa buhay natin, okay? Ang sasabi rito, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan, ay wala rin naman tayong mailalabas na anuman, no? Versikulo lang. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit, no? Pakinggan niyo mabuti to, no? Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, pakinggan niyo mabuti, paliliwanag ko sa inyo, no? Ay masisihan na tayo doon, okay? Ano po yun? Pananamit at pagkain, no? Binihisan tayo ng katuwiran, di ba? Sinasabi sa ibang versikulo, sa ibang scripture, no? Binihisan tayo at dinamitan tayo ng katuwiran. Yun ang kinakailangan nating madala, okay? Yung kabanalan ng Diyos na ibinigay sa atin, no? Sa pinalitan ng walang kamatayan, yun ang sinasabi, no? Ang ibig sabihin, no? Wala tayong madadala, pero yun madadala natin, no? Kapag tayo tumanggap ng ikalawang kapanganakan, namuhay tayo katulad niya, sumunod tayo sa lakad niya, at binitbit na at pinasa natin sariling cross at sumunod sa kanya, yun, doon tayo may kaligtasan, okay? Okay? Ay masiyahan na tayo doon, okay? Kaya po sabi rito, no? Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, no? No? Ay masiyahan na tayo doon, okay? Yun yung pinakadamit natin at pagkain, okay? Balabal ng katuwiran, no? At binihisan ng dinamitan, ibig sabihin, no? Versikulo siya, no? Dadapat ang mga nagsisipasaganang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal na nakakasama na siyang naghuhulog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan, okay? Yan ay sinasabi, lahat ng sobra masama, no? Versikulo 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nasa pagnanasa ng iba ay nangasinsay, no, sa pananampalataya at tinuhog ng kaniyang sariling maraming mga kalumbayan, okay? Nadadala tayo sa kapahamakan, no? Sa kalungkutan. Versikulo 11, dadapat ikaw, o tao ng Diyos, no, tumakas ka sa mga bagay nito
at sumunod ka sa katuwiran sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis sa kaamuan, okay? Sa pagtitiis sa kaamuan, okay? Yan ang sinasabi. Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue in Spanish, no? Say, 1 Timothy chapter 6, verse 7 to 11, no? Here is in Spanish, no? Porque nada hemos, no, traído este mundo y sin duda nada podremos sacar, ¿no? Versículo 8, ¿no? Así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto, ¿eh? Versículo 9, ¿no? Porque los que quieren enriquecerse caen, ¿no?, en tentación y lazo y en muchas codicias, ¿no?, necias y dañosas, ¿no?, que joden a los hombres el distracción y perdición, ¿no? Versículo 10, ¿no? Porque raíz de todos los males el amor, el dinero, al cual codiciando algunos, ¿no?, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, ¿no? Versículo 11, ¿no? Mas tú, oh hombre de Dios, oye de estas cosas, ¿no?, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la masendombre, no? Yan ang sinasabi, okay, ng ating 1 Timoteo, no, versikulo 1 Timoteo, pahina 6, versikulo 7, 11, okay? Let's go to the other scripture chapter verse, okay? Dito tayo sa ating Hebrews, no? Hebrews chapter 13, verse 5 to 9, no? Here is the message, no? Let your conversation be without covetousness, and be content with such thing as ye have, for he hath said, I will never leave thee, no, nor forsake thee. Verse 6, no? See that we may boldly say, no, the Lord is my helper, and I will not fear what men shall do unto me, okay? Verse 7, okay? Verse 7, no? Remember then which have the rule over you, no, who have spoken unto you the word of God, who set para, no, considering the end of their conversation, okay? Verse 8, no? Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. That means yesterday, today, and tomorrow, another day. Yun ang ibig sabihin, okay? Kaya nga sabi forever, no? Verse 9, no? Be not carried about with diverse and strength doctrine, no? For it is a good thing that the heart he established with grace, not with meats, which have no profited them that had been occupied therein. Okay? Yan ang sinasabi. Okay? Now, let's read in Tagalog version. No? Tagalog version. Okay? Dito tayo sa Tagalog version. Okay? Tagalog version. Hebreo pa na 13, versikulo 3 talata, no? Versikulo 5 hanggang 9, okay? Hebreo pa na 13, versikulo 5 hanggang 9, okay? Ito sinasabi, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, no? Magkasya, no? Magkasya kayo sa buong magkasya kayo sa
inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsasabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ay di kita pababayaan. Okay? Yan ang sinasabi, no? Binanggit na natin yan kanina, pero nandito para sa isi-share natin, okay? Hindi ko po kasi kabisado kaya sinasabi ko sa inyo, no? Pero binibigyan na sa atin ng para maipaunawa, no? No, sabi rin sa bersikulo, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, no? Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan, no? Versikulo, ano pat ating masasabi ang buong no? Masasabi ang buong tapang, no? Ang Panginoon ang aking saklolo, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Versikulo 7, alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo sa siyang nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos sa pagdili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya, no? Versikulo 8, no? Si Jesucristo, siya rin kahapon at ngayon at magpakailanman. Ibig sabihin, bukas sa makalawa. Ganun po, no? Versikulo 9, huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala, sapagkat mabuti na ang puso ng patibayan sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain na di pakikinabangan ng mga nag-abala sa kanila. Okay? Yan ang sinasabi. Okay? Let's go to read in Spanish. Okay? Let me continue to read in Spanish. No? Hebreos Kapitulo 13, versikulo 5 hanggang 9. No? Sean vuestras costumbres sin avaricia, no? Contentos con lo que tienes ahora, porque le dijo, no te desamparare ni te dejarte. Okay? Versikulo 6, no? De manera que podemos decir confiadamente en el Señor, mi ayudador, no le mere lo que mi pueda hacer el hombre, ¿no? Versículo 7, ¿no? Acordaos de vosotros, pastores, ¿no? Que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe, ¿no? Versículo 8, ¿no? Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Okay? Versículo 9, ¿no? No es de jejes elevar die doctrinas diversas y extradas, porque buena cosa el afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon los que si son ocupado de ellas. Okay? Yan ang sinasabi. Habol pa natin yung isa.